Ito na po ang sanggoy. Malu, siya na ba? Opo, sir. Siya po ang anak niya ni Rosel. Malu! Malu! Akala ko hindi na matutupad yung na magkaroon ako ng anak. Pero ito pa, hawak-hawak ko. Huwag ka matakot, ha? Pangako ko, ibibigay ko sa'yo lahat. Lahat ng panahon ko, lahat ng oras ko, bibigay ko sa'yo. Malu! Komar! Komar, nasa si Malu, ha? Bakit nasa iyo yung anak ko? Ha? Hindi kasi dinala ko sa doktor yan eh. Kasi sabi ni Malu, nag-aalala siya. Kasi nga, di ba, kulang sa buwan yung anak mo. Eh, nasan si Malu? Mar, bakit mo iniwan yung anak ni Melania sa bahay? Bumalik ka na doon. Perhisyon sanggol yan, no? Ngawa ng ngawa. Kailangan i-dispatcha mo na yan, ha? Bago ko maitapon niya sa basurahan. Ano ka ba naman? Ito na nga namang problema. Paano ko ba kumbinsihin si Rosel na ibigay yung anak niya ni Sir Chris? Alam mo, hinga din ang antena mo eh, no? Paniguradong hindi papayag si Rosel na ibigay niya yung anak niya. Ganito na lang, ha? Magpasalamat ka na lang sa akin. Kasi pinaisip akong paraan. Anong paraan? Eto makinig ka mabuti. Yung anak ni Melania, yun ang palabasin mo anak ni Rosel. Ha? Ngayon yung anak ni Rosel, yun ang ibigay mo sa amo mo. Pong ka na. Para magkapera na tayo. Ano ka ba, ha, Omar? Nakita mo ba yung anak ni Melania? Ang itim, hindi nakakulay. Mga si Sir Chris at si Rosel, hindi sila maniniwala na anak niya yun. Di ba niya ka magaling? Magpalusot? Sabi mo, siguro dahil kulang sa buwan, baka hindi masyado nainin. Iyak ka mo yan. Sir, hindi na po ako pwedeng magtagal dito. Siya nga pala. Paano mo na nakumbinsi si Rosel na ibigay sa akin yung anak niya? Sir, patawarin mo ako, Rosel. Pero para naman ito sa ikagaganda ng buhay ng anak mo. Ang totoo po niyan, kinuha ko po ang bata nang walang paalam kay Rosel. Ano? Kasi naman po, sir, ayaw po talagang pumayag ni Rosel na kayo po ang magpalaki sa anak niyo. Sa sitwasyon po ngayon ni Rosel, alam ko po na hindi niya mabibigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Pero sir, kung hindi rin po kaya ng konsensya nyo na kunin ng bata, ibabalik ko na lang po siya. Hindi, Malu. Hindi na kami magkakaanak ni Via kahit kailan. At sa batang ito, sa kanya matutupad ang pangarap ko na maging ama. Diba? Sir, huwag na po kayong magpapakita kay Rosel. Huwag na rin po kayong babalik dito. At kung pwede po, ipa-ospital niyo agad yung bata dahil kulang siya sa buwan. Sandali. Eto. Yan, kunin mo. Yung isang envelope sa'yo yan, ha? Dinagdagan ko na yan, Malu. At yung isa ay para kay Rosel. Para panggastos man lang niya. Salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa amin. Komar, bakit hindi ka makasagot? Nasaan si Malu? Si Malu, oo. Si Malu, sinundo siya nung kumpare ko. Kasi nga manganganak yung asawa.
Kaya nga pinagbili niya sa akin yung anak mo eh. Nadaling ko sa ospital. Ganun ba? O paano? Uwi na ako. Walang tao sa bahay. O sige. Salamat ah. O sige. Alam mo pare, tagal na tayong magkaibigan. At bukod doon, alam mo naman na pagkakatiwalaan kita. Kaya ikaw lang nakakalam ng sikreto na ito, pare. At sana manatili itong sikreto sa ating dalawa lang. You're asking for a lot, Chris. Seryoso to. Wala naman ako ibang choice eh. Alam mo pare, gagawin ko lahat para lang makasama ko ang anak ko. At sana manatili ang sikreto natin. Alam mo namang ikaw lang ang tumulong sa akin nung walang-wala ako. Matatanggihan ba naman kita? Salamat ah. May pangalan ka na ba para sa bata? Ang iniisip ko eh, pangalan sa pangalan ng nanay ko. Belle. Isabel. Yung nanay kaya? Kumusta naman kaya? Alam mo pare, alam ko mahirap para sa isang ina na malayo sa kanyang anak. Lalo na pag nalaman niyang may kinalaman ako doon. Alam kong di niya ako mapapatawad. Pero pare, gusto ko lumaki ang anak ko na kasama ko. What about Via? Are you going to tell her? Bakit parang namumugla ka? Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Malo pakiramdam ko. Parang may gumagalaw pa rin dito sa tiyan ko. Ano? Oo. Bakit parang may contraction ka pa? Tsaka, bakit parang hindi lumiliit ang tiyan mo? Yun nga rin yung napansin ko eh. Bakit nga ba ganun? Alam mo, mabuti pa. Magpatingin ka na sa doktor. Baka mamaya kung ano na yan. Ang ibig niyo pong sabihin, buntis pa rin po ako? Yes, Rosel. Look, nanganak na po siya. Isang buwan na. Yes, that's exactly what makes this rare, but not impossible. Base sa ultrasound, kambalang ipinagbuntis mo, Rosel. I really feel bad for the child. Basta na lang iniwan na nanay matapos ipanganak. I figured maybe you would consider adopting her. Anong gusto mo, anak? Baka naman kasi may nararamdaman din yung kambal niya, kaya ganyan siya. Eh, okay naman si Pepe Talia. Ginawa ko po para sa inyo. Lagi po kasi kayong busy. Kaya gumawa po ako ng bulaklak na hindi nalalanta. Katulad po ng lab ko po sa inyo. Happy Mother's Day, Mommy! This is what you've been wasting your time on? Paborito ka ni Nanay. Siguro kasi, maputi ka, kagaya niya. Nag-iinip ka na dito sa bahay. Paano kung sabihin ko sa yung pwede tayo magbakasyon sa probinsya ni Daddy, sa Santa Ines? Gusto mo? Hatian mo ako. Oo naman! Hating kapatid. Pag nakausap kita, parang lumalakas na yung loob ko. Dahil alam ko na nandito ka. Proud na proud ako talaga sa'yo. Palagi na lang positive yung pananaw mo sa buhay. Basta magkasama tayo, okay na sa akin yun. Walang regrets. Laban lang! Teka, parang naalala ko po kayo.